Nagmamarakol yung pamanhik si Jade sa deck. Naiinis siya kay Michael. Sa halip na kasi, unahin siya nito, ay ang babaeng inuuna nitong inalalayan. Yun pala ay dahil magkakilala pala ang dalawa. Oh, nasaan si Michael? Tanong ni Sapphire na makita. Nag-iisa lang siya. Hindi nito nakita ang nangyari dahil nauuna ang mga ito sa kanila ng binata. Hindi siya sumagot. Nakasabangot itong nilampasan at bumaba sa cabin. Doon siya nagmukmok. Ano nangyari doon? Takambali ni Sapphire sa kasintahan. Nagkibit-balikat lang naman si Tommy. Inginuso nito ang papalapit na binata. Ano nangyari? Bakit hindi ata maipinta ang mukha ng kaibigan ko? Sita ni Sapphire sa lalaki. Alanganing ngiti ang isinagot ni Michael. Tumuloy ito sa hagdan, pababa sa mga cabins. Nagkasulyapan na lamang sina Sapphire at Tommy. Urong-sulong si Michael sa pagkatok sa pintuan ni Jade. Nangangamba siya baka galit ito sa kanya. Gustong-gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Sa buo niyang buhay, ay ngayon lamang siya naduwag ng ganoon. Kung tutuusin, ay wala namang dahilan para mag-alinlangan siya. Dahil wala namang siyang ginawang masama at sa kanyang palagay, ay wala rin karapatan si Jade para magalit. Wala siyang dapat pang ipaliwanag dito. Kaya lang kahit ano pa ang kanyang isipin, ay kinakabahan pa rin siya. Kung totoo ang sinabi ni Sapphire, malamang galit sa kanya ang dalaga. Dahil sa kanyang pag-alalay kay Darlie, sa halip na ito ang kanyang tulungan. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Michael? Tahimik niyang tuya sa sarili. Ngayon lamang yata nabahag ang kanyang buntot sa isang babae. Hindi naman niya ito nobya para makadama siya ng ganoon. Pero kahit ano ang kanyang sabihin sa sarili, ay talagang kinakabahan siya. Nakita na niya kung paano magalit si Jade. Kaya nangangamba siya baka magwala ito. Eksaherado ka naman yata, pare ko. Sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Sino ka ba para magwala si Jade? Oo nga naman. Sino nga ba naman siya sa buhay ni Jade? Nilakasan niya ang loob. Huminga ng malalim at pagkatapos ay kumatok ng 3 ulit sa pinto. Napakaslot si Jade sa kinuupuan na marinig ang mahinang tinig ni Michael sa labas. Bumalik sa maganda niyang mukha ang matinding simangot. Umingit ang pinto na bumukas iyon. Napagmulagat siya dahil nakalimutan niyang ilak pala iyon. Pwede bang pumasok? Tanong ng binata. Hantaran na itong inirapan. Napangiwi si Michael bagaman itinuloy nito ang pagpasok. Hindi siya kumilos sa pagkakaupo sa tapat ang tokador pero nakikiramdam. Sorry, mahinang sabi nito habang hindi umaalis sa pagkakatayo sa likod ng pintuan. Mas malapit kasi si Darlie kesa sa'yo. Kaya siya muna ang una kong tinulungan. Pero aalalayan din naman kita pagkatapos niyon kung hindi ka lang umalis. Kaya ba parang nakalimutan mo nang may kasama ka? Puno ng hinanakit niyang sumbat. Muli niya itong inirapan. Nagulat lang ako. Hindi ko naman kasi akalain. Si Darlie pala iyon. Matagal na kasi kaming hindi nagkikita. Kaya natuwa ako nang siya ay makita. Paliwanag niya sa dalaga. Lalong sumama ang kanyang loob sa huling sinabi nito. Kung ganoon, ay talaga nga palang natuwa ito nang makita ang babae. Kung bakit kasi, hindi na napigilan ang pagbangon ng matinding paninibugho sa kanyang dibdib. Sino ba ang babaeng iyon sa buhay nito? Para ikatuwa ng gusto ng binata ang pagkikita ng dalawa. Siguro espesyal dito ang babaeng iyon. Siguro. Muli siyang napasimangot. Padaragsen tumayo sa kinuupuan at tinungo ang kinaroroonan ng lalaki. Pero hindi para sugurin ng sampal, kundi para lumabas. Tinangkasin nitong pigilan pero pumigsi siya. Bago tuloy ang lumabas, pinukol pa muna niya ito na masamang tingin. Walang nagawa si Michael, kundi ang sumunod sa kanya. Hindi kinikibo ni Jade si Michael. Kahit ano pa ang panunuyang gawin ng binata, ay hindi nito pinapansin. Hanggang kailan ba yung elko ninyong iyan, ha?
Nakapamayawag ng si Tani sa fire sa kaibigan. Kawawa naman si Michael. Lagi na lang walang imik dahil hindi mo pinapansin. Pabayaan mo siya. Doon na siya sa Darlene na iyon, total. Masaya naman yata siya makita iyon. Nakaingos niyang sabi. Walang buting may dudulot ang selos, darling. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo pero wala kang karapatang magalit sa kanya. Wala pa naman kayong unawaan, hindi ba? Tinignan niya ito na masama. Kaya natatamang nagtaas ang kamay ang babae. Hey, huwag ka magalit sa akin, okay? Sinasabi ko lang ang totoo. You're a sensible person kaya alam ko. Alam mo yan. Nagtaas siya ng mukha upang itago ang pagkapahiya. Dahil kahit hindi niya aminin, totoo ang sinasabi nito. Alam ko nga, pero anong magagawa ko? Kung naiinis talaga ako. Pasuplada niyang sabi. Kilala mo ako. Hindi ko ugaling magtago ng nararamdaman. Pwes, ngayon, ay dapat matuto kang magtimpi. Baka isipin ni Michael, patay na patay ka sa kanya. Hindi ah. Kaya nga, huwag ka magpahalata. Kausapin mo na yung tao at nakakaawa naman. Sumamangot siya. Pag-iisipan ko muna. Nakatayo si Michael sa tabi ng railings sa deck ng yate at nakatingin sa dagat nang lapitan ito ni Jade. Nasa Palawan Passage na sila, malapit sa Kalayaan Island Group. Abot na ng kanilang tanaw ang hugis sa mga pulo sa banda roon. If you will tell me kung sino sa iyo si Darlie, patatawarin kita, sabi niya. Saglit lamang siya sinulya pa ni Michael. Parang wala nakitang ibinalik nito ang tingin sa karagatan. Napataas kilay siya sa lamig na nabasa niya sa mga mata ng lalaki. Parang hindi siya nakita nito. Hindi mo ba ako narinig? Loud and clear, Miss Alonzo. Dinig-dinig ko ang sinabi mo. Hindi niya maiwasan na magtaka sa sarkasmong kaakibat ang tinig na binata. Galit ba ito? I've just come to realize one thing, Miss Alonzo. Tura ng binata sa tinig na kasinlamig ng yelo. What the hell am I doing here? Patda siya. Ano ba nangyayari sa lalaki? Ano ba sinasabi nito? Hindi ako dapat narito. I'm just wasting my time in this damn cruise. What are you talking about? Naguguluhan na yung tanong. You know damn well what I am talking about, Miss Alonzo. Matigas sa sabi nito, sabay baling sa kanya na nag-aapoy nito mga mata. Here we go again. Naisa loob niya. Call me Jade, Michael. Pagkatama niya. Stop telling me what to do, Miss Alonzo. Maraing singhal ito na kanyang ikinapaigtad. Hindi mo ako tau-tauhan na maaari mong diktahan kahit kailan mo maibigan. Shock na shock siya sa biglang pagtaas ng boses ito, lalo na makita niya ang galit sa mga mata ng binata. Bumalik na naman ba ang dating Michael na una niyang nakilala? Cold, hari ng kasupladuhan, at parang galit sa mundo. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Nagawa niyang sabihin sa kabila ng kabang nararamdaman. Dahil sumusobra ka na, hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Inaapakan mo ang pagkalalaki ko. That's not true. Mataas na rin ang kanyang boses. Huwag mo akong akusahan. At anong tawag mo sa ginagawa mo? Una, ay basta ka na lamang pumasok sa buhay ko para pasunurin ako sa gusto mo. You tricked me para tanggapin ko ang mga bulaklak mong padala. And then, blackmailed me para naman paulakan ko ang imbitasyon mong lumabas. Pangalawa, pinuwersa mo akong sumama sa krus na to kahit ayaw ko. Sinikap kong pakisamahan ka ng maayos dahil pinsang ka ng kaibigan ko. Pero hindi pa ba yun sapat? Ang gusto mo, ayaw mo ko ako sa'yo. Hold it there. Putol niya. Una, hindi kita pinuwersa na sumama sa amin, okay? Paalis na ako. Pero nabago ang isipan mo at gusto mo nang sumama. Secondly, wala akong balak na payukurin ka.
Kung sino man ang nagbigay sa'yo ng ideyang iyan, hindi yan totoo. Hindi. Sarkastikong gagad nito. Hindi talaga. Marain niyang tutol. Kung ganoon, bakit hindi mo ako kinikibo? Anong kasalanan ko para maging malambing ang pakikitungo mo sa akin? Hindi siya nakasagot. See? Hindi ka makasagot. Dahil totoo, tama ako. Gusto mong amu-amuin kita, sambahin at, wow, mali ka na naman. Anong mali? Totoo lahat ang sinasabi ko. Napakalaki ba ng kasalanan ko para hindi mo ako pansinin? Ni ayaw mong pakinggan ang paliwanag ko, gayon kung tutuusin. Ay wala naman akong dapat ipaliwanag sa iyo. Hindi na naman siya nakapagsalita. Kung ilang beses siyang napalunok. Nagkamali ako. Napakitaan kita na maganda. Sinamantala mo lang ang kabaitan ko eh. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, pakialam ko ba? Namula siya, pero hindi siya nagbaba ng tingin. Magmula ngayon, ay hindi mo na ako mapapaandaran niyang kakulitan mo. Hindi mo na ako mapapasunod sa kahit anong gusto mo. Pagkasabi niyon, ay iniwanan siya nito. Daig po niyang itinuloy sa kinatatayuan. Hindi mo lamang niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagulat siya. Balak sana niya makapag-ayos dito, kaya niya ito nilapitan. Pero iba na pala ang tinatakbo ng isipan nito. Napahiya siya. Kahit kailan, ay hindi siya pinagtaasan ng boses ng kanyang mama at papa. At pagkatapos, ay basta na lamang siya sisinghalan. Hindi yata niya iyon matatanggap. Kailangan niyang ibangon ang kanyang pride. Ganoon? Malakas niyang sabi, "Pwes, bahala ka sa buhay mo. Hindi ako maghahabol sa iyo." At simula noon, ay tuluyan na nga silang hindi nagkibuan. Nag-iiwasan na animo. May sakit na nakakahawa ang isa't isa na kailangang pangilagan. Hindi na sila maintindihan ng mga kasama. Subalit hindi naman magawa ng mga ito na manghimasok. Dahil sa tuwing magtatangka ang mga ito na sila ay pag-ayusin, ay pareho silang nagagalit. Imbis na mag-enjoy sila sa cruise na iyon, ay naging tensyonado sa loob ng yate dahil sa iringan ni na Michael at Jade. Jade, hindi na ba talaga kayo? Wag na wag mo mababanggit sa akin ang pangalan ng lalaking iyon kung ayaw mo magalit ako sa iyo. Nananalib ang mga matang putol niya sa gustong sabihin ni Sapphire. Kahit kanyang pangalan ay ayokong marinig. Pero Jade, hindi naman pwedeng ganyan na lang kayo lagi. Paano tayo mag-i-enjoy kung ganyan pa na ang away ninyo? Kung hindi ninyo aayusin ang inyong problema, mas mabuti pa siguro, bumalik na lamang tayo sa Maynila. Biglang napaahon sa kinauupuan si Jade. Namimilog ang mga mata. Good idea. Bakit nga ba ngayon lamang niya naisip iyon? Ang alin? Maang namang tanong ni Sapphire na biglang kinabahan. Hindi pinansin ni Jade ang tanong ng kaibigan. Hinagilap niya ang kanyang backpack at saka isinili doon ang kanyang mga gamit. What are you doing? Kunot noong sita ni Sapphire. I'm going home, sagot niya habang patungo sa pinto. What? Maging sina Augie at Jelly na nasa pasilyo ay napalingon sa kanila na marinig ang malakas sa tinig ni Sapphire. Jade, you can't do that. Natitilihang bulala si Sapphire. Habang nakasunod sa dalaga, malayo na tayo sa Maynila, kaya imposible iyang sinasabi mo. Parang walang narinig si Jade. Tinungo niya ang kinaroroonan ng motorboat, habang nakasunod naman sa kanya sina Sapphire, Augie at Jelly. Sabihin mo na lang kay Tommy na hiniram ko ang motorboat. Jade, that's absurd. Sabi ni Jelly na hindi malaman ang gagawin. Gusto mo na bang mamatay sa karagatan? Huwag kayo mag-alaala dahil hanggang sa Palawan lang ako. Doon kayo iiwan ng boat at daanan nyo na lang doon. Mula sa Palawan ay magpiplay na lang ako pabalik sa Maynila. Kaswal na yung turan. Hindi ka aalis, Jade. Maraing saadi sa Sapphire. Hindi kami papayag. I'm getting off this yacht, with or without this boat, and nobody can stop me. Walang nakapigil kay Jade sa kanyang gusto.
Natakot ang mga kaibigan niyang baka totohanin niya ang bantang lalangin na lamang pabalik sa Palawan. Kaya hinayaan siya ng mga itong makaalis, dala ang motorboat. Malayo-layo na siya na mapuna, may sumusunod sa kanya. Kahit malayo, ay hindi pwedeng hindi niya ito makilala. Animo isang kawal ito na handang lumusob sa gera habang lulan ng humahagibis sa malita sa sakyang pandagat. Kabilis itong nakalipat sa motorboat niya. Where the hell do you think you're going? Halos magdikit na ang mga kilay na sita nito habang lumalapit sa kanya. Home. Taas ano niyang tugon. Saan pa ba sa akala mo? Hinawakan siya nito sa braso. You're not going anywhere, lady. Maraing tura nito. Huwag mo akong pakialaman. Asik niya. At pwede ba, bitawan mo ako. Dahil sasaktan ako. Sa halip na siya sundin, ay lalo pang dumi ng mga daliri nito sa kanyang balat na kanyang ikinangiwi. Let me go, Michael. Uuwi na ako. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, singhal nito. Huwag mo akong sigawan. Hindi ako bingi. Hindi ka nga bingi. Pero hindi ka rin nakikinig. Brat. Itinulak niya ito. Kaya nabitawan siya nito sa braso. Sinamantala ni Ayon, hindi nag-iisip, at lumudag siya sa tubig, at lumangoy palayo. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Tagis sa mga ngiping pinatay ni Michael, ang makina ng motorboat, at lumundag sa tubig, upang sundan siya. Ginawa niya ang lahat, upang maiwanan ang binata, subalit mas mabilis ito, kaya nagawa siya nitong hilahin sa isang kamay. You're crazy. Sigaw nito. Mas baliw ka. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero babalik ka sa yate. Sinaklat siya nito sa baywang, at saka ito lumangoy pabalik sa motorboat. Nagpumigla siya, pero mistulang bakal, ang bisig ni Michael, na nakapulupot sa kanyang baywang, kaya kahit anong kanyang gawin, ay hindi siya makawala dito. Gusto niya itong kalmutin, pero agad siya ng dalawang isip. Makinis sa mukha nito, at sayang naman, kung lalagyan lamang yan ng mantsa, mababawasan ang kagwapuhan nito. Silly, sa kabila ng kanilang sitwasyon, ay yun pa rin ang kanyang nasa isipan. Kahit anong kanyang sabihin at gawin, ay hindi niya may pagkakaila, mahalaga sa kanya ang lalaki. Sa wakas, ay nagawa siyang isampa ni Michael sa bangka, pero hindi siya nito binibitiwan. Marahil ay nangangamba ang binata, lumundag na naman siya sa tubig, kapag pinakawalan siya nito. Nang sa wakas ay makasampa na rin ito, ay saka lamang siya binitawan. Hindi nga siya tumalon, pero sinampal niya ito. Bakit ka ba nakikialam? Hindi ba? Wala kang pakialam sa akin. Usig niya na may halong panunumbat. Hindi siya nito pinansin. Sa halip, ay mula nitong binuhay ang makina ng bangka. Tumalikod siya. Sa pag-aakalang tatalo na naman siya sa tubig, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Stop it, will you? Wala na ang bakas ng galit sa tinig nito, kundi piping pakiusap na may halong konting lambing. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Nagpumigla siya. Pero hindi siya nito pinakawalan. Ano pa, alalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Kung galit ka sa akin, ako ang saktan mo. Sampalin mo ako. Wala kang maririnig sa akin. Sabi pa nito. Umirap siya ng pagkakatalim-talim. Akala ko ba, wala ka nang pakialam sa akin? Sino ang may sabi? Ikaw. Hindi ba't sinabi mo, wala kang pakialam sa akin kagabi? Parang bata na yung sumbat. Sinabi ko ba yon? Anyong hindi makapaniwalang wika nito. Kaya dali nito makapagpalit ng anyo. Kung kanina ay misulat yung mabagsik na tigre, ngayon naman ay napakaamo ng mukha. Maging ang tinig nito ay puno ng suyo, mababa at malambing. Oo, ang sabi mo, wala ka nang pakialam. Kung ayaw ko na makapag-usap sa'yo, nagdaramdam na yung sabi. Iyon ba? Nagpakawala ito ng malalim na paghinga. Pagkatapos ay pinihit siya nito paharap sa kanya, kaya nagkatitigan silang dalawa. Hindi totoo iyon. Nasabi ko lang iyon dahil masama ang loob ko sa'yo.
Kung wala akong pakaalam sa'yo, sa palagay mo ba, susundan pa kita? Tumingin siya sa mukha ng binata. Hindi pa rin nawawala ang hinanakit sa kanyang dibdib. Itong dahilan kung bakit umalis siya sa yate. Hindi na kasi niya matagalan ang pababaliwala nito sa kanya. Ewan ba niya kung bakit masyado siyang naapektuhan sa pambabaliwala sa kanya ng binata. Siguro ay dahil mahal na niya ito. Oo, mahal na nga niya si Michael. In fact, mahal na nga yata niya. Bumalik na tayo sa yate. Banayad itong turan. Papalaki na ang mga alon, kaya delikado tayo dito sa bangka. Ayoko. Gusto ko nang umuwi. Jade. Basta. Uuwi na ako. Kung ayaw mo, bahala ka. But you can't make me stay. Hindi ako mangingiming gawin ulit. Ang ginawa ko, makauwi lang ako. Tinitigan siya sa mga mata ng binata. Maya-maya ay nagpakawala na lamang ito ng malalim na paghinga.